Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Balik po tayo sa dati nating kwentuhan tungkol po sa registration ng mga sasakyan diyan po sa LTO. Marami po ang nangangamba ngayon na baka yung kanilang mga nabiling sasakyan na walang deed of sale or wala talaga silang papeles nabili nila na nasa kanila lang ang Xerox ng OR and CR ng sasakyan ay baka hindi na nga daw po nila mairehistro. Ngayon mga kapatid, ito pong Pajero na to, ito po ay dating maroon ang color nito. Ngayon, dahil nga sa nagkaroon ng ganitong mga usapan diyan sa LTO, yung administrative order na kailangan maipatransfer mo na ang registration ng sasakyan papunta doon sa kung sino ngayon yung nagmamay-ari, minabuti po ng may-ari nito na ibalik sa dating kulay. Kasi po ito ay maroon na, ibinalik niya ngayon doon sa original na color na white. Ayan, tingnan nyo po. Itong Pajero po na ito ay gasoline engine, 4G54. Ito, pakita ko po sa inyo. Ayan. Ito po ay restored pa ang makina nito. Ayan. Gasoline engine po siya. 2.4 gasoline engine. Ngayon, parang ano na to, collection nung may-ari. At ang yun nga po ay director ko sa GMA7. Binalik ko ngayon sa dating kulay para po hindi siya magka-problema sa registration. At dahil po doon, mga kapatid, ako naman po ang nagka-problema. Kasi po, meron din po akong Pajero na katulad nito. Ayun po. Ayan. Punta po natin dito. Ito po, ang original na color po nito ay gray. Charcoal gray. Kaya lang, dahil sa ginagamit ko nga po siyang pang-trail at ginagamit ko rin pang-tow dito po sa mga sasakyan na hinihila namin, ito po ay minabuti ko na gawin ko color army green. Ang plano ko po sana, ipatransfer ko na rin sa pangalan ko to at pati yung change color, pati na rin yung change engine. Ito po, tignan nyo po yung makina nito. Ang original na makina po nito ay gasoline engine din, katulad nung nandoon sa Pajero na yon. Pero dahil nga po sa malakas yun sa gasolina at medyo mahirap siyang ipang-tow, dahil mas malakas po itong diesel engine, 2.5 diesel po ito, 4056. Yung diesel engine ng Pajero din, yung po kasing Gen 1 ng Pajero na 5 doors, ang engine po nun ay meron pong 4056 at meron din pong 4G54 na gasoline engine. So tingnan nyo po ang mga gagawin natin dito. Ibabalik ko po siya sa dating color at ayun na nga po yung hood ko. Ayan. Strip to metal na po yan. Tinanggal ko na yung mga dating masilya. At ito po ay tatanggalin din. Strip to metal din po ito. Ngayon ito mga kapatid. Ito pong Pajero na to. Doon sa nakaraang vlog ko, sabi ko nga po sa inyo, ito po ay sa tatay ko. Kaso wala ng tatay ko. At wala akong deed of sale. No? At dahil nga po sa seryoso itong LTO na gawin yung kanilang administrative order na kailangan maipatransfer mo ang ownership ng sasakyan kung sino man yung dapat na magmamay-ari, ayan, medyo ninervyos din po ako. Kaya ngayon, kasama na yung change engine, kasama na rin yung transfer of ownership, yan po ay kailangan masolve ko yung problema. So, yung color, ibabalik ko sa dating color para hindi na dumagdag sa problema ko yan. Total, magaling naman po yung pintor ko dito, si Ka Wilmer. Yan pong puti na yan, siya po ang gumawa niyan. Okay, isa pang, yan. Diba? Napakakinis po niya, no? So ito naman, ibabalik ko rin to sa dating color na charcoal gray. At least doon, solve na ako doon sa isang problema. Ang susunod na problema ko na lang ay itong change engine. At yung pinakamalaking problema, yung pong deed of sale. Nagkataon po na yung tatay ko ay diyan naman din nagtatrabaho doon sa dating kumpanya na pinapasukan niya. Ngayon, buhay pa po kasi yung kumpanya na yon. Kaya ako po ay nakapag-request pa ng deed of sale at corporate secretary certificate. No? Medyo sinuwerte po ako pagdating doon sa bagay na yon. Kasi po mga kapatid, kapag ka po kayo ay bumili sa kumpanya, kailangan po ay mayroong corporate secretary certificate galing po doon sa company. Kasi hindi naman yung tao binilan mo yung kumpanya. Kung wala po kayong corporate secretary certificate,
nako, mamumroblema din po kayo. Hindi nyo rin po magagawa ang transfer of ownership. Ito ngayon ang maraming problema. Tulad lang kanina, nakaalis na po yung in-overhaul kong another Pajero. In-overhaul namin yung automatic transmission. Ang problema doon, wala na yung dad nila at hindi nga rin po nakapag-execute ng deed of sale. Kaso, yung papeles ay hindi pa rin naman nakapangalan doon sa tatay nila. So, napakalaking problema, di po ba? Ngayon, ito pa po. Kapag po kayo ay bumili sa kumpanya at nagsara na yung kumpanya, so siyempre hindi ka na makakakuha ng corporate secretary certificate. Ang problema doon, saan ka kukuha? Karamihan po, nung may mga ganitong problema tungkol sa corporate secretary certificate, ay yung mga binili ng mga sasakyan diyan sa Subic. Bakit po? Sa Subic po kasi, yan ay Freeport. So, nung time na nag-ooperate pa yung mga kumpanya diyan sa Subic, binigyan sila ng karapatan, no, na maka-import ng mga panggamit nilang sasakyan. Kasi hindi naman talaga pwede mag-import ng mga sasakyan na second hand eh. Tapos ibebenta mo rito, hindi po pwede yun. Pwede surplus, pwede yung mga chop-chop, yung katay, pyesa. Hindi buong sasakyan, bawal po yun. Kaya lang ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong po, yung mga kumpanya na nandyan sa Subic, nag-import po sila ng mga dapat panggamit lang ng kumpanya nila, pero ang nangyari, ginawang negosyo nung ilan. So may mga yarda-yarda po dyan, nagpaparating talaga ng mga surplus na buo na sasakyan, no? At ibinebenta naman sa market as second hand na surplus. Sa totoo lang, bawal po yun. So paano yun naging legal? Kasi nga po, in-import nung kumpanya at kapag ibinenta nila ngayon, meron na nga silang corporate secretary certificate. Doon ngayon nagiging legal yun. Kasi yung sasakyan na yun ay gamit ng kumpanya doon sa Subic. Ngayon, marami po ang nagkakaproblema dyan kasi nakabili po sila ng mga sasakyan na galing doon sa Subic, sa mga kumpanya doon, na wala silang corporate secretary certificate at hindi nila naipatransfer sa kanilang pangalan yung mga sasakyan. So, yan po ang karamihan ngayon ng mga problema nung mga nakabili po ng mga sasakyan diyan sa Subic. Itama nyo po kung mali ang mga sinasabi ko pero kung sa kumpanya kayo bumili, talagang dapat may corporate secretary certificate. At kung sa tao kayo bumili ng personal, tama lang po yung deed of sale. Yan. At yung mga ilang mga importanteng papeles, tulad ng mga IDs, yung pirma niya, importante po yun. Ngayon pa lang, marami na pong korupsyon pagdating sa pagre-rehistro ng mga sasakyan. Walang original na mga documents at irirehistro diyan sa mga agencies ng LTO, minsan talagang nahihirapan sila magrehistro. At diyan nga po lumalabas ang korupsyon. Ngayon, kapag naghigpit ang LTO, inayos natin yung sasakyan, pinaganda natin yung sasakyan, at baka mamaya hindi naman nila marirehistro, sana nga po, kung nakapangalan na po ito, doon sa may-ari ng sasakyan. Ito po, mga lumang sasakyan pero mga maaayos pa. Kaya po, hindi po siya masasayang kung gagawin nyo yung mga pamamaraan na kailangan nyo para mairehistro nyo na po. Kasi siguradong itutuloy nila yung mga plano na yon dahil sa totoo lang, maganda naman po yun. Kaya lang, marami pong maapektuhan yan. At itong mga maapektuhan na to, yan po, magkakaroon ng lagayan dahil hindi naman sila tatanggihan. Di ba? Kung gusto nila, i-phase out nila para wala nang usapan. Pero kung hindi mo i-phase out at iparirehistro mo pa rin, yung mga sasakyan na walang dokumento, walang papeles, yan po yung sinasabi nating mapupunta ngayon sa korupsyon. At mas marami po ito. Kasi kung noon, narirehistro naman kahit hindi ikaw yung may-ari, ngayon sabi nga, itong gusto ko. Dapat ang magre-rehistro yung may-ari. Paano po yan? Di ba? So, dadaan na naman sa rekto, kung ano-ano na may papagawang mga palsipikadong papeles, ayan na. Gastos, lagay, sana mahinto po yan. Gawin ng LTO yung pinaka-the best na makakatulong din po sa mga kababayan natin. Hindi yung lalo pang magpapahirap. Kung kinakailangang i-phase out dahil wala talagang papeles, dispalinghado talaga,
palipit talaga, makipag-usap at talagang iyan ay hindi na pwede. Phase out na yan. Kahit gaano pa po yan kamahal. Tulad ng mga pinalusot diyan sa mga port natin. Sa Port Irene, meron pa sa Cebu at meron pa dito sa Subic. Kung meron pang iba diyan sa Batangas, hindi ko na po alam yun. Pero marami pong nababalitang ganyan. Mga kapatid, ito po yung UV Express na Mitsubishi Adventure. Nalagyan ko na po ng steel bumper. Nalagyan ko rin po siya ng Armageddon grill. Yan, ito po ay original na pang Nissan Terra. Inadapt ko po dito. Binago ko po lahat ng mga ilaw. Pininturahan. Inayos po, binadilip po namin to ng 4 inches. Ayan. Nilagyan ko na rin po ito ng stepboard. At anytime soon, madideliver ko na po yan. Ngayon, tulad nga po nung sinasabi ko sa inyo, hindi ko po alam ang background ng registration nito kasi ito po ay dating UV Express. So, sana maayos nung may-ari, kung nabili man niya to ng second hand, sana ayusin niya kaagad at maipatransfer niya as soon as possible. Ngayon, meron pa isang problema. Yung mga nag-assemble, ito po ay Hammer. No? Filipino made. Oh, local. Hammer po yan. Ito po ay galing pa ng Batangas. Kaso ang problema, hindi makatakbo. Hirap na hirap yung engine. 4M40, Mitsubishi Pajero din ang pinanggalingan. 4M40 na engine, 2.8 diesel. Kaso hindi talaga makatakbo. Napakabagal niya. Hirap na hirap yung makina. Kasi naman, tignan nyo, napakalaki. Samantalang yung 4M40 na engine ay para lang po sa Pajero na Exceed or Field Master. Doon nga lang, medyo hirap na yun eh. Kaso, nilagay mo pa dito sa ganitong assemble na body ng Hammer. Nako, ang kapal na masilya oh. Grabe. Sobrang kapal. Dito pa lang sa hood, saka sa mga pinto. Ito ay parang 2 kotse na ang bigat. Pati sa bubong. Kaya po ito ay hirap na hirap. Dinala po dito sa amin, ang sabi ng may-ari, baka magawang ko ng paraan. Pinag-iisipan ko pa po. Kasi ang mga ganitong mga assembled na unit, mga sasakyan, dapat talaga medyo malaki makina nito. Kaya nga yung mga original na Hammer, 6 cylinders po yan at talagang gasolina. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta sa pag-aaral namin ni Engineer Tolitz, kung paano po maayos din ang suspension nito. Kasi yan, tignan nyo, napakababa oh. Kasi suspension din po ng 4M40 na Pajero ang ginamit. Hindi po ganun kalakas yung suspension na yon para bumuhat ka ng 2 bigat ng kotse. Kaya po ito, kahit na anong pihit sa torsion bar, halos ayaw nang umangat kasi hirap na hirap po talaga yung torsion bar. Baka maputulan pa po ito ng torsion bar. Hindi po pwede rito yung mga ginagamit ko sa mga 4x2 na crosswind na ginagawa ko. Mahina po yun para dito kasi napaka bigat po nung body nito at napakalapad pa niya para kabitan mo ng suspension ng Pajero. So yan, iniisip pa namin kung ano ang mga dapat gawin at kakausapin ko pa po yung mga kaibigan natin dyan sa Blumentritt kung ano ang ma-i-offer nila na suspension na 4x4 at engine na 4x4 para po mailagay dito sa Filipino-made na Hammer. Mga kapatid, pasensya na po kayo. Ang maipapakita ko sa inyong mga sasakyan ngayon sa vlog ko na to ay puro luma. Sing-edad ko po. Tulad po nitong Nissan Patrol na to. Hindi, matanda naman ako dito. Itong Nissan Patrol po na to, Saudi version po yan. No? Original na left. 6 cylinders na gasoline engine. Hindi po maikambyo yung kanyang 4x4, kaya ibinaba namin yung transmission. Okay na po siya. Kaso ang problema, may leak po ng langis doon sa crankcase. Bakit ko po sinabing problema? Problema po talaga. Dahil para magawa mo yung leak ng oil doon sa crankcase, ibababa mo yung engine niya na 6 cylinders na napakalaki. Tapos, ang gasket po nito ay hindi yung mga rubber gasket na nabibili ng para sa mga modelong makina. Ito po ay yung cork pa, yung tapon, ang gasket nito. So sabi ko sa may-ari, siguraduhin muna na mayroong gasket bago magdesisyon akong gawin yan. Kasi unang-una mga kapatid, kung gagawin namin to, 3 tao ang gagamitin ko para lang ibaba at ayusin yung problema na yon.
at hindi po kakayanin ng isang araw. Napakalaking makina, napakabigat. Kaya nga po, yung makina na to, 6 cylinders. Ito po yung sinasabi ko doon sa Hummer na yon, na nilagyan ng 4 cylinders na 4M40, hindi po talaga kaya nun. Ito nga po, tignan nyo, 3 doors lang oh. 3 doors lang yan, 4x4. Pero 6 cylinders po ang makina niyan. Samantalang yung Hummer na pinakita ko sa inyo kanina, 4 cylinders lang. Kaya po talagang hirap na hirap yon. So mali na naman ang pagkaka-convert at gagawa tayo ng solution pero malaking gastos na naman ito para doon sa may-ari kasi hindi talaga yan tatakbo ng mabilis at malakas. 4x4 pa naman, talagang iyan po ay mahihilaturan. Okay mga kapatid, so sana po nagustuhan nyo po itong vlog ko na ito at sana po lahat ng paraan ay gawin nyo na ngayon para maayos ang mga kailangan yung dokumento para maipa-transfer of ownership nyo po ang inyong mga sasakyan. Kasi po kung hindi at nandyan na yung administrative order, naku po, baka yung mga sasakyan na yan ay mawalan na lang po ng saysay. Mga kapatid, lagi po tayong mag-iingat at dapat lagi po tayong payapa. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.